Klaseng mamamatay na mga ngaso. Nagising si Kim Gongja sa isang silid-aralan. System notification, ang kasalukuyang antas ng immersion mo ay 75%. Isang kaklase ang nagtanong, may takdang aralin ba tayo ngayon? Isinip ni Kim Gongja, 75% pagsasanib. Dagdag pa, inilagay ako dito isang taon ng mas maaga kaysa sa dalawa. Isang estudyante ang nagsabi, ang book report para sa unang klase natin. Sabi ng kaibigan niya, talaga? Patay na ako eh. Isinip ni Kim Gongja, wala nang panahon para mag-alinlangan. Sa silid-aralan 1 kaunting panahon na lang at aabot sa 100% ang immersion rate. Nasa 75 na ito ngayon. Kailangan kong ihanda ang lahat. Kailangan kong ibalik ang nakaraan ni Constellation Killer at tulungan si Kim Yul na muling magnasa na mabuhay. Bagamat makakatulong ang direktor sa bagay na yon, hindi ako dapat umasa lamang sa kanya. Hindi tulad ng sa hinaharap, ang direktor ay isang ordinaryong estudyante lamang sa trauma na ito. Siya rin ang class representative noong unang taon niya. Sabi ng class representative, kamay sa tagiliran at yumuko. Isinip ni Kim Gongja, kailangan kong gampanan ng mahusay ang aking papel upang matiyak na makakaganti ang dalawa. Hindi pa nasasapian ng direktor at si Kim Yul. Mula ngayon, kokolektahin ko ang ebidensya ng pambubuli. Isang lalaki ang nagsabi, noong nakaraan, pinag-usapan natin ang ideya na ginagaya ng sining ang realidad habang inihagis niya ang isang bolang papel sa batok ni Kim Yul. Naisip ni Kim Gongja, kailangan ko ng ebidensya upang patunayan na may nangyayaring pang-aabuso. Isa pang kaklase ang nagsabi, uy, mukhang nasaktan siya. Naisip ni Kim Gongja, magaan lamang ang parusa kung panandalian lang ang pang-aabuso. Kailangan kong patunayan na matagal na ang pambubuli. Dapat may malinaw na layunin na saktan ang biktima. Para mapabagsak ang mga hayop na ito, kailangan kong kumilos na parang hayop din. Sa ibang eksena, kinukunan ni Kim Gongja ng video ang kanyang mga kaibigan at sinabi, uy, kayo. Tumingin kayo rito. Tinanong siya ng kaibigan niya, ano yan? Naisip ni Kim Gongja, siya ang lunar shadow demon sa nakaraang trauma. Tinanong ulit ng kaibigan, sigurado ka bang ayos lang na i-video ito? Sumagot si Kim Gongja, huwag kang mag-alala. Ilan lang naman ang makakakita nito. Magpakilala ka naman. Sabi ng kaibigan, ang pangalan ko ay Yu. At iyon ang naging unang tape na naitala noong Hunyo 1 sa harap ng likurang gate. Ilang sandali pa, sinabi ng kaibigan, uy. Tumingin ka, Kim Yul. Tumingin ka sa kamera. Hindi ka dapat maging mahina kung kaunti lang ang bugbog, sabay sampal sa mukha ni Kim Yul. Dagdag pa ng isa pang kaibigan, siguro kasi wala siyang pera. Wala siyang pambili ng pagkain para makabawi ng lakas eh. Habang kinukunan ni Kim Gongja ng isa pang tape, binuhusan ng isa pang kaibigan ng gatas si Kim Yul at sinabi, inumin mo tong gatas at magpakasaya ka, Kim Yul. Sabi ni Kim Gongja, nagsasawa na ako kay Kim Yul. Kumuha kaya tayo ng ideya sa ibang bata. Magandang ideya. Heto na ang pagbabalik ng Kim Yul request. Drum roll, please. At ang nanalo ay request ni 7. Pahabain ang buhok niya at itali gamit ang goma. Hindi naman mukhang masakit ang goma, pero masakit yan kapag mahigpit ang pagkakatali. Ang galing ng ideya mo, 7. Habang tinatakpan ni Kim Gongja ang kanyang bibig, sinabi niya, uff, at pagkatapos ay nagsuka sa banyo ng lalaki. Ilang sandali pa, umabot na sa 75% ang kanyang pagsasanib. Habang itinutulak si Kim Yul sa lupa, sinabi ni Kim Gongja, iniisip ko kung ano ang mabahong amoy. Siya lang pala. Bakit ka nag-aalaga ng manok? Gusto mo ba ng itlog? Umabot na sa 76% ang kanyang pagsasanib. Sinabi ni Kim Gongja, gusto mo ba akong bilhan ng itlog? Pagkatapos ay naging 77% ito. Naisip ni Kim Gongja, masama ito. Hindi na mahirap kunan ng video ang mga ito. Sa katunayan, nagsisimula na akong mag-enjoy. Palatandaan na malapit na akong matapos sa aking papel. 103 recordings. 311 videos. 30,770 larawan. 2 cellphone na may mga text message. Inilagay ni Kim Gongja ang kahon ng mga tape sa harap ng pintuan ng class representative. Nagtaka ang class representative at sinabi, ha? Para sa akin ito, habang kinuha ang sulat. Binasa niya ito, ipinapadala ko sa iyo ang lahat ng ebidensya.
Nasa iyo na kung ano ang gagawin mo rito. Kung may balak kang gawin, pakiusap, simulan mo ito sa loob ng 30 araw. Sinabi ng class rep, ano ito, habang tumingin-tingin at binuksan ang kahon. Sumilip siya sa loob at pagkatapos ay dinala ang kahon pauwi. Umupo si Kim Gongja sa sahig, hawak ang kanyang hoodie, at sinabi sa sarili, tiniis ko. Tapos na ito. Nagawa ko na ang kailangan kong gawin. Isang abiso mula sa sistema ang nagsabi, ang kasalukuyang antas ng iyong pagsasanib ay 78%. Naisip ni Kim Gongja, may mas magandang paraan ba para gawin ito? Ang mga darating na araw ba ay magiging mas mahalaga kaysa sa karahasang maaari kong napigilan sa nakaraang 11 buwan? Hindi ko alam. Pero hindi ako sumuko kahit hindi ako sigurado. Kung may sinuman na pinapayagang baguhin ang katapusan ng mundong ito, sila yon. Isang abiso mula sa sistema ang nagsabi, ang kasalukuyang antas ng iyong pagsasanib ay 79%. Naisip ni Kim Gongja, ang kontrabida ay basta na lang mawawala. Ang papel ko sa mundong ito ay maghintay. Sinabi ni Kim Gongja, hihintayin ko kayo, Kim. Director. Pakiusap. Isang abiso mula sa sistema ang nagsabi, 100%. Naisip ni Kim Gongja, pangunahing tauhan. Palagi akong naging bayani at ngayon, sa unang pagkakataon, ako ang kontrabida. Sa unang pagkakataon, ang aking kabiguan ay hindi magdudulot ng pagbagsak ng mundo. Kaya, pag-usapan natin ang aking kabiguan. Ito ay bago pa ako sinaniban ng iba. Ang kakaibang agham ng pangangaso, una sa lahat, ang biktima ay kailangang kapansin-pansin. Kim Yul, kapansin-pansing mahirap. Sinabi ni Kim Gongja, "Uy, dumadaan si Kim Yul." At naisip niya, hindi maganda ang amoy kapag lumapit ka sa kanya. Isang estudyante ang nagsabi, nakakahiyaman sabihin, pero talagang mabaho siya. Dagdag pa ng isa, narinig ko na may mga grant siya para makapasok sa paaralang ito. Naisip ni Kim Gongja, madaling pagtawanan. Isa pang tape ang ginawa. Numero 1, ang simula ay magaan. Isang estudyante ang nagsabi, alam mo ba na si Kim Yul ay nakatira sa isang bahay na may mga tabla sa ilalim ng bundok? Sabi ng isa, hindi ba parang junkyard na yung building na yon? Dagdag pa ng isang nerd, narinig ko na ang tatay niya ay namumulot ng mga papel na basura para mabuhay. Tinanong ng kaibigan, siya ba yung namumulot ng papel na basura mula sa bahay natin? Naisip ni Kim Gongja, ituon ang atensyon sa biktima sa pamamagitan ng kaswal na usapan. Sa sapat na interbensyon. Sinabi ni Kim Gongja, totoo yan. Siya yung namumulot ng papel na basura sa compound namin. Tinanong ng kaibigan, paano mo nalaman yon? Sumagot si Kim Gongja, nag-aalangan pa ako, pero noong nakaraang linggo, nakita ko siyang namumulot ng mga papel. Tinanong ko kung siya ba ang tatay ni Kim Yul, at sinabi niya na alagaan ko raw ang anak niya. Sabi ng isa, grabe seryoso ka ba? Naisip ni Kim Gongja, syempre, kasinungalingan lang ito. May isang estudyante ang nagsabi, uy, Kim Yul. Ang tatay mo ba ay, biglang pinigilan siya ng isa, uy. Bakit mo siya tinatanong ng ganyan? Naisip ni Kim Gongja, tagumpay na nahatak ang atensyon ng mga tao kay Kim Yul gamit ang maliliit na kasinungalingan, isa na namang tape ang ginawa. Numero 2, panahon ng obserbasyon, naisip ni Kim Gongja, mula sa puntong ito, kusa nang gagalaw ang mga bagay. May nagsabi kay Kim Yul, salo mo to. Sumunod ang isa, ihulog mo. Naisip ni Kim Gongja, magsisimula na silang bantayan ang bawat kilos ni Kim Yul. Sumigaw ang isang estudyante, R. Anong ginagawa mo, Kim Yul? Naisip ni Kim Gongja, tututukan nila ang kanyang mga pagkakamali na parang tinitingnan siya sa pamamagitan ng magnifying glass. Sabi ni Kim Gongja, simula pa 4th period, natutulog na siya. Hindi siya gigising hanggang matapos ang lunch. Hinal ni Kim Yul, ha? Hi. Sabi ni Kim Gongja, uy, Kim Yul. Bumangon ka. Pakainin mo ang mga manok. May batang tumawa, haha. Sabi ni Kim Gongja, ayan na siya. May isa pang nagsabi, totoo bang pakakainin niya talaga yung mga manok? Naisip ni Kim Gongja, lagi siyang magiging tampulan ng tukso. Lagi siyang babantayan. Sabi ni Kim Gongja, uy, pinapakain nga talaga niya. Kim Yul, tumingin ka rito. Naisip niya, kahit sino, makakilahok na sa pambubuli. Sabi niya, tumingin pa talaga. Siguro kapag lumaki na yung mga manok, sa kanya mapupunta ng libre. May isang estudyante ang nagsuka, vey.
Naisip ni Kim Gongja, magiging laro ito na pwedeng salihan ng kahit sino. Karamihan sa mga pambubuli ay umaabot sa ganitong punto na parang walang malinaw na may sala. Sabi ni Kim Gongja, pero dadalhin natin ito sa mas mataas na antas. Subukan natin. May estudyanteng nagtanong, ano? Kinuha ni Kim Gongja ang sapatos niyang may bituin. Sabi niya, kakabili ko lang ng mga ito. Bago na bago. Tinanong siya ng kaibigan, bakit may bituin sa loob? Sagot ni Kim Gongja, ako ang gumuhit niyan. Tingnan mo, iiwan ko lang dito. Bam! Sabi niya, di ba ang tatay ni Kim Yul namumulot ng papel sa bahay natin? Taya ko, isuot ni Kim Yul ang sapatos na to bukas. Tumawa ang kaibigan, haha. Baliw ka talaga eh. Naisip ni Kim Gongja, isa lang itong simpleng magic trick. Dalawa talaga ang peres ng sapatos. Ang isa, nasa tambakan ng papel sa bahay namin, at ang isa naman ay inilagay ko sa kalsada kung saan dumadaan ang tatay ni Kim Yul kahapon pa. Ilang sandali pa, sumigaw ang kaibigan, uy. Paano kung mahuli tayo? Sabi ni Kim Gongja, buksan mo. Napasinghap ang kaibigan, ay grabe. May bituin niya. Joke ba to? Totoo bang pinulot niya talaga ang sapatos na itinapon mo? Naisip ni Kim Gongja, ang mahalaga ay mukhang lahat ay kasali sa pangyayari. May nagsabi, hua. Sa una, duda ako pero totoo pala talaga. Naisip ni Kim Gongja at saka umatras ng bahagya. Sabi niya, ewan ko na. Wala na akong pakialam sa pustahan. Kayo, huwag niyo na lang sabihin kahit kanino. Tayo-tayo na lang. Naisip niya, ipakita na handa kang ibahagi ang biktima sa iba. May estudyanteng nagsabi, uy, kilala mo si Kim Yul? Sabi ni Kim Gongja, huwag mong sabihin. Naisip ni Kim Gongja, magtiwala na ang tao ay may kasamaan. May lalaking nakaitim na polo ang nagsabi, imposible. Tanong ni Kim Gongja, ano? Naisip niya, magtiwala sa kapangyarihan ng panlalait. Sabi ng isang babae sa kaibigan niya, yan din ang narinig ko. So ang sapatos ni Kim Yul ay galing sa basurahan. Naging kaklas ko siya sa middle school dati, at Kadiri ni. Ibig sabihin ba nito, lahat ng gamit niya galing sa basura? Sabi ng mga estudyante, nag-level up ang pagre-recycle niya. Bakit amoy panis ang paa niya kung bagong sapatos naman? Naawa ako, pero ang dumi talaga. Ayan na si Recycle Man. Itago niyo na. Kim Yul, napakain mo na ba ang mga manok? Malinis ang sapatos mo ngayon ah. Uy, Kim Yul. Ang sapatos mo eh. Hahayan yung tinapon ni Unseo, kahapon tingnan mo yung talampakan. Hahahan. Sabi ni Kim Yul, wala na ba kayong ibang magawa? Nakakatawa ba talaga ito sa inyo? Mangyalam nga kayo sa buhay nyo. Sabi ng isa, anong problema niya? Nagbibiro lang naman kami. Ang yabang niya pero basura ang suot ni. Habang kinukunan ang isa na namang tape, numero 3, opisyal na kinilalang karahasan, sabi ng isang lalaki, uy, may tsinelas dyan. Tapon natin, tingnan natin kung pupulutin niya rin. Naisip ni Kim Gongja, kung may nagsabi lang sana na tama na kasi hindi na ito nakakatawa. Sabi ng isa, ang baho. Ilagay mo sa drawer niya bago siya dumating. Naisip niya, hindi sana umabot sa ganito. Sabi ng isa, dude, tinapon ko na yung pencil case kahapon pa eh. Sabi ng kaibigan niya, ano? Nagre-recycle na naman siya. Naisip ni Kim Gongja, pero ang magsalita ng ganoon ay nangangailangan ng tapang. Sabi ng bully, uy, Yul, bakit mo hinuhugasan yang basahan? Basahan pa rin yan kahit malinis. Sabi ng kaibigan niya, siguro naawa siya sa basahan. Hahaha. Naisip ni Kim Gongja, tulad ng alam mo na, sinasabi mong hindi ako umiral sa paaralan nyo. Pero narito ako sa mundong ginagalawan mo. Sabi ng direktor, Gongja. Sagot ni Kim Gongja, bakit po? Sabi ng direktor, wala lang. Bigla kong nakalimutan ang pangalan mo. Ano nga ulit yon? Sabi ni Kim Gongja, ano? May demensya ba kayo? Hwang Eun-seo ang pangalan ko. Sabi ng direktor, nga pala. Yan ang pangalan mo eh. Narinig ko na susubukan ng girlfriend mo na tumakbo para sa pagkapresidente ng student council. Sabi ni Hwang Eun-seo, bakit? Sabi ng direktor, susubukan ko ring tumakbo. Sabihin mo sa kanya na sana magtagpo tayo.
Narinig ko na pwede kong isulat yun sa student records ko kung maging presidente ako. Sabi ni Hwang Eun-seo, bro astig. Good luck. Boto ako para sa girlfriend ko, pero sige lang. Sige, salamat. Susubukan ko ang aking makakaya. Naisip ni Kim Gong-ja, pag-usapan natin ang aking pagkatalo. Sabi ng girlfriend ni Hwang Eun-seo, ha? Parang mabagal ka lately sa mga video mo. Sabi ni Hwang Eun-seo, ha? Sabi ng girlfriend, mga video ni Kim Yul. Dati, palagi kang nagbabahagi ng isa bawat linggo. Naisip ni Kim Gong-ja, mga video. Sabi niya, ang huling video, yung kung saan iniksyan mo ang mga kuko niya, maganda ang naging feedback. Naisip ni Kim Gong-ja, tama. Dati, nire-record ko ang pambubuli namin kay Kim Yul. Bakit ko nga ba yon ginagawa? Naalala ni Kim Yul na nagsabi, hinihintay kita, Director. Kim Yul. Naisip ni Kim Gong-ja, para aliwin ang lahat. Tama. Dahil sa kilalang-kilala ang Shinseo Middle at High School, maraming estudyante ang nagdurusa sa pressure sa academics at stress. Kinuha ko ang mga video para sa kanila para makapag-relax sila nang hindi malalagay sa panganib na mapagsabihan. Sabi ng girlfriend, kasi ba mayroon kang mas maganda ngayong ideya? Naisip ni Kim Gong-ja, nakatulong ang girlfriend ko na bahagi ng student council mula pa nung unang taon at ginamit ang mga voting boxes na hindi tinitingnan ng mga guro upang mangalap ng mga ideya para pambubuli kay Kim Yul. Ang mga taong nagiiwan ng mga ganitong request ay mga bata mula sa mga mayayamang pamilya na may impluensya. Sabi ng mga card, gusto kong makita siyang nakasuot ng ibang damit ngayon. Yung mga lalaki sa huling video pinakita niyo kaming ikinukot ang mga kuko niya. Naisip ni Kim Gong-ja, ang mga regulars ay gumagamit ng parehong card para makilala ang kanilang sarili kapag nag-iwan sila ng ideya. Tinatawag namin itong Trump Card Gathering. Simula nang magsimula ang pagpapalaganap ng mga video, ang mga regulars na ito ang sumusuporta sa akin. Ganoon ko nakuha ang girlfriend ko. Sabi ni Hwang Eun-seo, pasensya na, pero ikaw ang kandidato para sa pagka-presidente ng Student Council. Inisip ko na maghihinto muna ako ngayong panahon ng eleksyon. Sabi ng girlfriend, oh, napaka-considerate mo. Naisip ni Kim Gong-ja, paano ko ba naman nakuha ang anak ng mayamang pamilya kung ako'y nagmula sa pamilya ng mga walang pangalan? Hinaplos ng girlfriend ni Hwang Eun-seo ang ulo ni Hwang Eun-seo at sinabi, gusto ko ang mga tuta na matalino tulad mo. Sabi ni Hwang Eun-seo, arf, arf. Arf. Sabi ng girlfriend, ang saya mo talaga, Hwang Eun-seo. Naalala ni Kim Gong-ja ang sinabi ni Laviel, hinihintay kita, Gong-ja. Habang si Hwang Eun-seo ay nakakaramdam ng sakit at kalituhan, naisip niya, anong nangyayari sa akin nitong mga huling araw? Sabi ni Hwang Eun-seo, sige na. Magpapahinga muna ako sa pagre-record. Kung may magreklamo, sabihin mo, ang mga speakers ay nagsalita, ito ay isang anunsyo. Si Hwang Eun-seo mula sa ikalawang taon, klase 5, pakipunta agad sa broadcasting room. Sabi ni Hwang Eun-seo, anong kailangan nila sa akin? Sumagot ang girlfriend ni Hwang Eun-seo, siguro gusto lang ng broadcasting team leader na itanong kung bakit hindi ka naglalabas ng bagong video. Sabi ni Hwang Eun-seo, sige na, mauna ka na. Magte-text na lang ako mamaya. Naglakad si Kim Gong-ja mag-isa at iniisip, perfect na naman ang araw ko ngayon. Nakakatawa naman ako, wala akong sinabi na weird, at naging mabuting boyfriend ako. Go lang, ako ay talented. Yung mga mayayamang bata na pinatawa ko, hahanapin nila ako sa kolehiyo, di ba? Kung hindi man, magkakaroon pa rin sila ng magandang alaala na maaalala nila. Ang maalala bilang yung nakakatawang bata, malaking bagay na yon. Hanggang mag-graduate tayo, pasisiyahin ko pa rin yung mga mayayamang bata. Ganun ko sila makikilala at yayaman ako. Iba ako sa mga lalaki na puro study lang at college lang ang inisip. Habang pumasok si Kim Gong-ja sa silid, isang estudyante ang nagsabi, stop. Isara mo na ang pinto ngayon o baka may mangyaring masama. Si Hwang Eun-seo ng ikalawang taon, klase 5, tinakot mo ako upang pilitin akong magbuli kay Kim Yul ng klase mo, tama ba? Habang nire-record ni Kim Gong-ja si Hwang Eun-seo gamit ang kanyang telepono, sabi ni Hwang Eun-seo, prank ba to? Sabi ng batang lalaki, shut up at sabihing tama ako. Kayo ang nagtanong kung gusto kong makakita ng nakakatawa. Sabi ko hindi ko gusto kasalanan mo to. Sabi ni Hwang Eun-seo, ano nang sinasabi mo? Ikaw ang pumasok sa gathering nang marinig mo ang mga rumors tungkol dito.
Pumayag kang sumali at sinabi mo na iko-connect mo ako sa mga kakilala mo mula middle school, sumigaw ang batang lalaki, hindi. Hindi. Sinabi mong hindi tayo mahuhuli. Sinabi mong guaranteed ang pagiging anonymous. Bakit may video na ako pa ang kasama? Sumagot si Hwang Eun-seo, hiniling mong maging bahagi ng video. Sandali, ginagawa mo ba to kasi nag-aalala kang nalik ang video mo? Sinabi ko na itapon namin lahat pagkatapos naming mapanood ito. Sumigaw ang batang lalaki, huwag mong gawing biro to. Ikaw, tanga ka. Anak ka ng biskwit. Hindi ko sana pinaniwalaan ka. Sabi mong ikaw ang nag-utos sa akin na gawin ito. Kung hindi, sasabihin ko sa lahat kung anong ginawa mo. Sumagot si Hwang Eun-seo, pasensya na, pero hindi ako aamin sa isang bagay na hindi ko ginawa. Ipinakita ko ang video sa iyo dahil tinanong mo. Tinapon ko na lahat ng mga video pero hawak ko pa ang mga notes na pinadala mo sa akin. Hindi ko alam kung anong ginagawa mo pero mag-usap tayo ulit kapag kalmado ka na. Sumigaw ang batang lalaki, "Uy, Hwang Eun-seo. Tapos na to kung aalis ka." Sasabihin ko sa mga magulang ko at lumabas si Hwang Eun-seo at bumulong, "Ano yon, grabe." Naisip ni Kim Gong-ja, totoo nga, tinanggal ko ang mga video. May kumuha ba ng kopya? Kaya ba sinasabi ng mga tao na mas mahirap hawakan ang mga regulars kaysa maghanap ng bagong customers? Habang tumunog ang telepono ni Kim Gong-ja, naisip niya, ano yon? Maliban sa girlfriend ko, hindi sumasagot ang 12 regulars ng request box ni Kim Yul. Yung taong may responsibilidad sa paghahatid ng mga video, ang nakalagay sa kanyang telepono, ang taong sinusubukan mong tawagan ay hindi makontak. Sabi ni Hwang Eun-seo sa sarili niya, may nangyayari bang masama? May taong naghahabol sa akin. May gustong mandale sa akin gamit si Kim Yul. Pero wala namang pamilya si Kim Yul. Sigurado akong may alam siya. Habang tumatakbo papunta kay Kim Yul, sumigaw siya, "Hoy! Kim Yul! Ano bang ginawa mo? Kinakausap kita, lintik ka." Habang hinawakan niya ito, nakita niyang umiiyak si Kim Yul at may tugtugin sa kanyang earphones. Sabi ni Hwang Eun-seo sa sarili niya, sino siya? Sino nga ba talaga siya? Sabi ni Kim Yul, maganda. Sumagot si Hwang Eun-seo, ha? Sabi ni Kim Yul, yung tugtuging pinapakinggan ko. Ginawa ito ng isang kompositor na nabulagtat na bingi. Iniisip ko kung anong kahihiyan ang pinagdaanan niya sa buhay. Malamang may mga nanlait sa kanya o tumawa sa kanya. Tinanong siya ni Hwang Eun-seo, ano bang sinasabi mo? Sabi ni Kim Yul, walang bagay sa mundo na likas na maganda. Tanging ang mga taong nasaktan lang ang nakakakita ng kagandahan. Kung may isang taong nakikita ang buong mundo bilang maganda, may isa ring taong tinitingnan ang mundo bilang sirang-sira. Naisip ni Hwang Eun-seo, nasiraan na ba ng bait to? Ano ba pinagsasasabi niya? Nagpatuloy si Kim Yul, iniisip ko ang kahabag-habag na buhay ng musikero habang pinapakinggan ang kanyang kanta. Sabi ni Hwang Eun-seo, ano ba talaga ang pinagsasasabi mo? Hoy, anong ginawa mo? Habang hinablot niya si Kim Yul sa kwelyo, sumigaw siya, anong ginawa mo sa mga customer ko? Ha, ikaw na pokpok na nagre-recycle. Sabi ni Kim Yul, wala akong ginawa, kagalang-galang na kamatayan. Sabi ni Kim Gong-ja, kamatayan, ano? Hinawakan ni Kim Yul ang kanyang pulso at sinabi, ang ginawa ko lang ay tingnan kung ano na lang ang natitira sa akin. Habang umiiyak si Lefanta Aijim, naguluhan si Hwang Eun-seo at nagsabing, ha? Sabi ni Lefanta Aijim, galit si Kim Yul. Gusto talaga niyang maghiganti. At sa palagay ko, gusto kong matupad yon. Sumigaw si Hwang Eun-seo, ikaw. Ikaw. Ano bang ginawa mo, ha? Maghintay ka lang, mamamatay tao ni Kim Yul. Lulubog ang araw at mahaba pa ang landas na tatahakin. Magkikita tayong muli. Sumigaw si Hwang Eun-seo, hoy. Hintay lang. Kinuha niya ang kanyang cellphone at pabulong na sinabi, may tumingin kaya na may missed call mula sa akin. Binasa niya ang mensahe, wag mo nang subukang tumawag o mag-text ulit o papatayin kita. Naguluhan si Hwang Eun-seo at nagsabi, ano? Tumawag siya sa isang numero. Tinawagan niya ito. Nanlaki ang mata ni Hwang Eun-seo. At sinabi niya, ano bang nangyayari? At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content,
Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.